Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Bawat araw, itataas banal ng ngalan mo. Pagkat ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng tapat. Dakilang Diyos, baguhin mo nang malapit sa'yo. Sa buhay ko, ikaw lamang ang iibigin ko. Bawat araw, itataas banal ng ngalan mo. Pagkat ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng tapat. Dakilang Diyos, baguhin mo nang magapit sa'yo. Di man ako karapat, dapat iyong pinatawad. Mula ngayon, Panginoon, ako'y iyong iyo. Pagkat ikaw ang nagmahal sa akin ng tapat. Dakilang Diyos, baguhin mo nang malapit sa'yo. Dakilang Diyos, baguhin mo nang malapit sa'yo. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin at magandang umaga din po sa lahat
ng mga nanonood, kahit nasa mga sasakyan, nasa bahay man, o yung mga kagigising lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa oras na ito, bago po tayo magpatuloy na mapakinggan ang salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay mo ng pagkakataon lagi araw-araw na upang mapakinggan namin ang iyong mga mensahe, Panginoon, para sa amin. Kaya naman, Lord, hayaan mo sa mga oras na ito, patuloy mo kami, Panginoon, basbasan na iyong kapangyarihan at patuloy mong buksan ang aming mga puso't isipan, maunawaan namin ang mensahe mo para sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, akong gagamitin mo, patuloy mo akong itago sa iyong likuran. Patuloy na ikaw mahayag sa buhay ko. Hayaan mo, Panginoon, ikaw magbigay sa amin ng revelation. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, sa aming pag-aaral. Patuloy mong ituro sa amin kung ano man ang nais mong ipaunawa sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Maraming salamat. Purihin, sambahin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat ng marami sa ating Panginoong Hesus dahil tayo ay patuloy na binibigyan niya araw-araw ng pagkakataon para mapakinggan ang kanyang salita. Kaya sa umagang ito, tayo po ay mag-aral ng kanyang salita at ang text verse po natin ay matatagpuan po dito po sa Lucas chapter 7 verse 36 to 50. So, atin pong basahin sa Tagalog. Sabi dito, minsan si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. Nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, pinalikan, at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Parisiyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili kung totoong propeta ang taong ito. Dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ang mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kahit sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal, sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Ang Diyos po ang maparangalan o magpala sa kanyang banal na salita. Praise the Lord. Amen. So ngayon po, ang topic po natin ay catching God's attention. So dito po, alam naman po natin na ang mga Pariseo po ay mayroon po silang hindi magandang ugnayan ni Jesus Christ. Alam naman po natin na mga Pariseo ay sila po ay galit kay Jesus. O hindi nila gusto si Jesus.
Opo, dahil sila po yung sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa Matthew na sinabi niya doon, sila po ay mapagkunwari. Kumbaga, nagtuturo ng mga katuruan na kung saan, kumbaga, pleasing lamang sa kanila. Opo. Kaya dito po, sa sa ating pong pag-aaralan ngayon, meron po tayong dalawang pag-aaralan. Una po, the guest, at ang pangalawa po ay what caused God's attention. Amen? So, ang topic po natin ay, ulitin ko, catching God's attention. So, unahin po natin yung the invited. So, dito po, isa-isahin po natin yung mga verse pong ating binasa po kanina, dito sa Lucas chapter 7 verse 36. Sabi dito, minsan si Jesus ay naanyayang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta naman siya at dumulog sa hapag. So, katulad ng binanggit ko kanina, it's very unusual that Jesus was invited to a Pharisee's party with all the VIP people. Kasi alam naman po natin, nabanggit ko po kanina na ito po ay mga party po ng Pariseo na kung saan ang mga Pariseong ito ay mayroong hindi magandang ugnayan kay Jesus. Sila po ay galit kay Jesus. Kaya nakakapagtaka bakit isa sa mga Pariseong ito ay inimbitahan si Jesus sa kanyang bahay for a dinner. Hindi po natin alam kung ano ang motibo ng Pariseo o ng Pariseo na ito. Kahit hindi nila gusto si Jesus, pero isinama nila sa list ng mga imbitado. Baka gusto nilang kontrolin si Jesus o hindi. Hindi lamang si Jesus ang bisita dito. Dahil ito ay piging na ibig sabihin marami pong tao. Amen po? So sa atin po, kapag mayroon po tayong iniimbitahan na bisita, mayroon po tayong mga bagay na ginagawa pagdating ng bisita. Kinakamayan po natin or kinikis or biso-biso, tama po ba? At ino-offeran po natin ng tubig, juice, or coffee. At ipinapaalam natin kung saan banda ang CR. Tama po? Importante po ang mga ito. Kapag mayroon po tayong mga iniimbitahan na mga bisita o panauhin. Amen? So, sa panahon po ni Jesus Christ, ang kanilang kultura kapag may bisita sila, una, tulad ng binanggit ko rin kanina sa atin, kinikis po nila yun po ang kanilang kinaugalian. Pangalawa, binibigyan po nila ang kanilang bisita ng tubig upang ipanghugas sa kanilang mga paa dahil marumi po sa panahon nila ang kanilang mga paa. Pangatlo, binibigyan nila ng pabango or langis para sa kanilang ulo o buhok. So ito po yung kanilang nakaugalian o kultura. Amen? So pangalawa, the invited. Look, 7 verse 37. Nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, isang babaeng itinuring na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. So ang babaeng ito hindi siya kabilang sa mga imbitado. Ngunit naging panauhin din siya dito sa piging na ito at ito ay kumbaga makasalanan, isang itinuturing na prostitute o bayarang babae. O hindi natin alam kung ano pang makasalanan ang kanyang ginawa o nagawa. At hindi nakalagay ang kanyang pangalan dito sa Bible, ngunit may mga haka-haka na ito daw si Maria Magdalena. Amen. So, dito na po tayo sa pangalawa. Ano po ba ang sabi dito, what caused God's attention? So, ano po ba ang nakakuha ng pansin ng Diyos? Una, presence. Presence that caused God's attention. Luke 7:38. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, ang mga paa ni Jesus. Hinalikan ito at binuhusan ng pabango.
Umiiyak ang babaeng ito dahil alam niya hindi siya karapat-dapat. Ngunit lumapit siya kay Jesus hindi upang humingi, kundi magbigay. Inoffer niya ang kanyang puso ng buong buo. Pinaglingkuran niya sa Jesus ng walang alinlangan. Ito yung nakapukaw ng atensyon kay Jesus, yung kanyang sarili. Inoffer niya sa Panginoon. Amen po ba? Ang babaeng ito ay hindi po kumbaga, hindi niya iniinda ang kanyang sarili na baka siya ay damputin, siya ay ikulong, o baka siya ay hilain palabas ng piging na yun kasi hindi nga siya imbitado at kilalang kilala siya ng lahat kung anong uri ng babaeng ito. Amen po ba? Amen. Ngunit hindi po siya nagpatingad, kumbaga yung desisyon ng babaeng ito, parang ganito lang kasimple, na anuman ang mangyari sa kanya, hilain man siya palabasin man siya, o ikulong man siya, o anuman ang mangyayari sa kanya, basta't wala na siyang pakialam, mapuntahan lamang niya, mapaglingkuran lamang niya sa Jesus, na alam niya sa kanyang sarili, hindi sa karapat-dapat, pero wala siyang hinihingi na kapalit. Bagkos, nagpakumbaba siya, yung presensya niya ang napansin ng Panginoon, yung ginagawa niya, ang nakapukaw ng atensyon kay Jesus, yung kanyang sarili, inoffer niya. Amen? Pangalawa, what caused God's attention? Humility. Yung pagpapakumbaba ng babaeng ito, sabi ng 7:45-46, hindi mo ako hinalikan. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Nang ibig sabihin, ang babae na ito ay ginamit ni Jesus Christ na illustration sa babaeng ito, ay kay Simon, para ipakita kay Simon kung ano yung dapat sana na ginawa niya, pero hindi niya ginawa. Na dapat, kung siya ay tinuturing niya ang kanyang sarili na hindi makasalanan, siya ay malinis. Kumbaga, sabi nga ng Panginoon, sabi nga ni Jesus Christ na mapagpunwari. Ibig sabihin, plastic. Amin po ba? Itinuturing niya ang kanyang sarili na walang kasalanan, walang bahid dungis, siya ay malinis, siya ay mabuting tao. Nakalimutan ni Simon na siya din ay pinatawan ng Diyos. Kaya sabi niya kay Simon, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil sa kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. So, in-illustrate ni Jesus kay Simon itong ginagawa ng babaeng ito upang ituro kung paano ituring at itrato ang iba at palagahan. Parang gustong sabihin ni Jesus dito na tingnan mo din ang iyong sarili bilang makasalanan din. Amen po ba? Ano din po sa atin? Amen? So, madalas nakikita po natin ang iba. Nakikita po natin ang kapwa natin. Pero, yung sarili natin, hindi natin nakikita. Hindi ko po nilagay dito ang verse, pero ito po yung sinabi ng Panginoon. Nakikita mo ang puwing na iyong kapwa. Ngunit, yung troso na nasa iyong mata, hindi mo nakikita. Napapansin, hindi mo napapansin. Kaya dito, in-illustrate ni Jesus Christ kay Simon, itong ginagawa ng babaeng ito kung paano magpakumbaba ang babaeng ito. Amen? So katulad ng tax collector, alam niya na hindi siya karapat-dapat. Ngunit sabi niya, Lord, have mercy on me. Doon sa Luke 18:9-14. Amen po ba? So what caused God's attention? Pangatlo, a service that God's caused attention. Lucas 7:44. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon,
Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niyang ng luha ang aking mga paa at pinunasan nito ng sarili niyang buhok. So in front of this important man and other important guests, Jesus shows this woman that she was important because of her repentant heart. Only God can forgive sin. Amen? Yung serbisyo ng babaeng ito ay ang nagpapukaw ng atensyon kay Jesus kung paano niya ipinakita at pinadama yung totoong pagmamahal. Ipinakita niya ito sa kanyang aksyon na tunay na paglilingkod. Ni hindi siya nagpatinag at nagpa-distract sa mga nakatingin at nakapaligid sa kanya. Dahil maraming tao ito, shocking po ang ginawa ng babaeng ito. Pero hindi niya ito pinansin. Bagos kung ano yung nasa isip at puso niya, yun po ang kanyang ginawa at hinakbangan. Amen? Amen po. Yung serbisyo ng babaeng ito, ang lalong nagpapukaw, ang lalong nagbibigay ng atensyon ng Panginoon. Sa atin din po ngayon, itinuturo po sa atin Jesus kung paano natin paglikuran ang Diyos. Yung buong pagmamahal, buong pagpapakumbaba, at magagawa lamang natin ito kung totoong kilala mo ang Diyos. Dahil makikita po ito sa ating serbisyo sa Diyos. Paano natin pahalagahan ang puso ng Diyos? Paano natin siya igalang bawat oras ng buhay natin? Tulad ng babaeng ito. Yung kanyang serbisyo, na taos sa kanyang puso at buong pusong pagmamahal ang nagpukaw o nakapukaw sa paningin o atensyon ng Diyos. At ipinakita niya ito kay Simon na ito ang dapat mong tularan, yung halimbawa ng babaeng ito. Amen po ba? Amen. Pang-apat, what caused God's attention? Number 4, an extravagant act of worship that caused God's attention. Yung sabi dito, extravagant worship means to be elaborate in our offering of admonition to Him. Yung ginawa ng babaeng ito kay Jesus, ang labis na nakapukaw ng atensyon ni Jesus kung paano niya labis na sambahin, hingahangaan, mahalin, paglingkuran. Kaya ginamit ni Jesus na illustration ang babaeng ito para ipakita kay Simon kung ano ang tunay at totoo na paglilingkod at pag-estima ng bisita. Ang tinutukoy po niya dito ay yung hindi mo nakita na ikaw rin ay pinatawad din ng Panginoon. Ikaw din ay makasalanan. Kinahabagan ka lang ng Panginoon. Kung kaya't nakilala mo ang Panginoong Hesus. Pero ang babaeng ito, wala siyang relasyon sa Panginoon. Pero, dahil ang babaeng ito, yung labis na paghanga, pag-adore sa Panginoon, ang labis nga nagpapukaw ng atensyon ni Jesus. Kung paano niya labis na sambahin ang Diyos. Hangaan, mahalin, paglingkuran. Kaya ginamit ni Jesus na illustration para kay Simon. Amen? Sabi ng Lucas 7:46, hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binusan niya ng pabango ang aking mga paa. Grabe yung pag-illustrate ng Panginoon dito para kay Simon. Bold na ipinakita ni Jesus ang ginawa ng babaeng ito. Na all out binigay niya ang kanyang buhay. Walang tigil sa pag-iyak. Walang tigil sa kakahalik sa mga paa ni Jesus. Tanda ng kanyang pagsisisi, pagpapakumbaba, pagmamahal, tanda ng kanyang labis
na paghanga kay Jesus. Amen? What calls God's attention? Number 5. Faith that calls God's attention. Lucas 7:50. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Sabi ng Hebrew 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Amen? Kung wala kang pananampalataya, ang babae nito, kung wala siyang pananampalataya, hindi niya ma-please ang Diyos. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sabi ng Panginoon, iniligtas siya nito. Dahil sa kanyang pananampalataya, yung pananampalataya niya ang nagligtas sa kanya. Amin po ba? Amen. Dahil sa pananampalataya ng babaeng ito, hindi lamang siya pinatawan, kundi binigyan pa siya ng kapayapaan, safe, delivered, made whole, preserved from danger, loss, or destruction. This woman's soul could go in peace. Pinatawad at nilinis ni Jesus at malaya na siya mula sa bondage ng kasalanan. Amen? How to catch God's attention? Presence. Yung presensya ng babaeng ito, unang nakapukaw ng atensyon ng Panginoon. Pangalawa, pagpapakumbaba. Nakita ni Jesus ang pagpapakumbaba ng babaeng ito. Kaya lalong napukaw yung atensyon ng Diyos. Pangatlo, service. Yung serbisyo o paglilingkod ng babaeng ito. All out, walang alinlangan, walang itinira sa kanyang sarili, kundi lahat ibinigay niya. Amin po ba? Pang-apat, an extravagant act of worship. Labis na paghanga, labis na pagsamba, labis na pagmamahal. Sobra ang paghanga ng babaeng ito kay Jesus. Kaya nagawa niya ang lahat ng ito. Panglima, yung kanyang pananampalataya. At ang limang ito ang kailangan po natin upang makuha po natin ang pansin ng Diyos. Amen po ba? Amen. So sa atin po bilang mga Kristiyano o mananampalataya, itinuro po sa atin ngayon how to catch God's attention. Kung paano natin ibigay ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos tulad ng babaeng ito, yun ang kanyang yung kanyang service. Humility, presence, extravagant act of worship, at ang kanyang pananampalataya ay grabe pong binuhos po niya sa pagsamba. Buong puso niyang iginagalang ang Diyos. Ito po dapat ang tularan natin. Amin po ba? Yung respeto sa Diyos, yung babae itong nagpapakumbaba na tanda ng kanyang pag-amin, hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Pero wala siyang ibang nais kundi ang sambahin ang Diyos. Ang ibigay ang paghanga ibinuhos ng babaeng ito sa Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Diyos. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Ay po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa umaga nito sa mensahe mo, Panginoon. Salamat, Lord, tinuruan mo kami na makita din namin, Panginoon, na kami ay kinahabagan mo lamang. Kami ay makasalanan din. Pero dahil kinahabagan mo kami, kaya kami, Panginoon, ay nakakalapit sa iyo. Lagi mong ilagay sa puso namin na lagi namin makita, Panginoon, ang aming mga sarili bilang isang makasalanan din na pinatawad mo din. Panginoon, maraming salamat. Lagi mong turuan ang aming puso na magpapakumbaba. At lagi namin, Panginoong, hangaan ka, i-adore ka, i-value ang iyong mga salita sa aming puso. Pahalagahan namin ang oras at panahon
Every time na kami makipag-usap, binibisita mo ang aming puso. Tulungan mo kami na kami, Panginoon, irespeto ang presensya mo. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Ama. Dakilain ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ama, sa oras na to, Panginoon, muli nga po, Panginoon, Lord God, sa iyo kami lumalapit, Lord. At humihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon, maging mga kapalaluan namin, Panginoon. Patawad po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon Likad. At muli, Likad, linisin mo nawa po kami ng iyong banal mong tuko, Panginoon Likad. Upang sa oras na to, Panginoon, kami makalapit, Ama, at inyong mapakinggan, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa kapatawaran. Salamat po, O Diyos, Ama, sa kalinisan. Salamat po, Panginoon Likad. At maging, Lord, sa oras na to, salamat po muli, Panginoon, sa isang pagkakataon, Lord God, na nakapakinig kami, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, ay i-bless mo ang mga salita mong ito, Panginoon. Maging kagalakan, maging kalakasan, maging patnubay namin, Lord God, sa bawat oras ng aming mga buhay, Ama. At maging, Lord God, sa lingkod mo na yung ginamit, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay. Ang dalangin namin, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang palakasin, Lord God. At Lord, more pa, Panginoon, Lord God, na karunungan at kagalakan, Lord God, Ama, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, Lord God, at proteksyonan mo po sila, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Ama, sa iyo nga po kami lumalapit, Lord, sa oras na to. Lord God, na sa bawat Kristiyano, Panginoon, Lord God, saan mang lugar ng mundo, Panginoon, Lord God, Lord, ang kabanalan, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Ama, ay patuloy mo nawa pong igawad, Panginoon. Tulungan mo kami, O Banal na Espiritu, na kami ay maging banal at kaaya-aya sa iyong banal na harapan, Panginoon. O Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming lagyan, Lord God, ng kagalakan, Lord God, sa pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord God, na hanggang sa iyong muling pagbabalik, Ama, daratnan mo ang bawat isa sa amin, malinis, banal, Panginoon, may kagalakan, Lord God, Ama, na naghihintay sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyo ko po, may dinudulog, Panginoon, ang lahat ng ito tinitiwala, Ama, at maging sa araw na to, Panginoon, Lord God, ang pangunguna mo po muli sa bawat buhay ng bawat isa, Ama. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Lord God. Amen. Amen.